Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat News Updates. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ginawa nyo sa Parmali. Wala naman kayo nagawang batas tungkol sa Parmali. 7 buwan yung inimbestigahan yung Parmali. Wala kayo nagawang batas. Walang nahitaan taong bayan sa pag-aksaya nyo. Okay. Hindi mo lang naunawaan yun ng Tiberos. Pero nung tinatanong na siya, kasi yan scripted niya yun. Pero nung tinatanong na siya, doon na nagka-leche-leche. Una, may nagtanong sa kanya tungkol sa may ROTC, di ba? Samantalang gigil na gigil sila sa China. Ang hindi maipaliwanag ni Tiberos, bakit tutol pa rin siya sa ROTC samantalang tutol na tutol siya dito sa China, no? Ayaw nila sa China, ayaw nila yung ginagawa ng China. Kulang na lang magdeklara tayo ng digmaan laban sa China. No? Pero yung paghanda naman, gusto nating dapat kung ganun yung stance mo sa China, yung no compromise ka, ayaw mo makipagkaibigan, nakikipagmatigasan tayo, dapat inihahanda rin natin yung ating mga mamamayan. Yun yung sinabi ni Bato. Bakit ayaw nyo ihanda yung mamamayan? China kayo ng China. Nakikipaggirian tayo sa China, pero anong gusto nyo? Keyboard warrior lang tayo. Handa tayo makipagdigmaan pero hindi natin tinitrain yung ROTC pa lang yan. Hindi pa nga yan, ha? Hindi pa nga ano yan eh, hindi pa yung mandatory military service. Ang dami pong bansa na may mandatory military service. South Korea. Biruin nyo yung mga artista nila. Kung hindi ako nagkakamali, yung mga miyembro ng BTS sa kasikatan. Sa panahon ng kasikatan nila, iiwan nila yung showbiz dahil may mandatory military, hindi training mandatory military service. Magbibigay sila ng serbisyo sa military, magiging militar sila. Ng 2 taon. Israel din, meron din. Oh. Yun yung, mandatory. Ito po, ang ROTC, galing po kami sa ROTC. Ako, panahon namin, nag-ROTC pa kami. Hindi po yan automatic na sundalo ka. Ite-train ka pa lang. Samantalang yung South Korea at yung Israel, magiging regular ka. Regular na sundalo. Yun yung pagkakaiba natin. Panay tayo tokis lahat. Ang tatapang natin sa tokis. Narinig nyo ba yung mga South Korea na nagmatapang? Pero sila, nagsusundalo. Kaya nilang pagsundaluhin yung kanilang mga mamamayan. Nasa batas. Dito, hindi natin i-training lang bilang reservist. Reserve lang. Kung sakali magkagera, marunong man lang humawak ng baril yung mamamayan. Ayaw, kung sino yung mainit na mainit sa China, siya din po yung ayaw na siya din po yung ayaw na ayaw sa ROTC. Yan si Larry Santiveros. Oh. Okay, eto po. Tinanong pa siya dito naman, no? O, yung paniniwala. Siguro ang tinanong sa kanya riyan yung ano masasabi niya na ginawa si Pangulong Duterte na administrator. Alam niyo, napakinggan ko kahapon sa mga gikan ng masa. Dito po sa mga pinagpalang vlogger. Mga alta sa syudad na vlogger. Kasi kami mga maglulupa kami. Nagtataka ko bakit ang daming vlogger dun sa Liwasang Bonifacio. Taga saan yung mga yun? Wala po talaga. Ang kilala ko lang si Parak, si Daddy D. Taga saan kaya yung mga vlogger na iba? Ang nahiwagaan ako, ang dami po talaga. As in, ang dami. Sabi ko, paano kung nariyan na si Pangulong Duterte, dapat may mag-issue din sila ng kung dumating bukas si Pangulong Duterte, tapos kahit sino na lang, kung may magpanggap lang na vlogger, no? Sana may security rin po para kay Pangulong Duterte. Kasi kami nakailang rally na nakasama si Pangulong Duterte. Yung pati yung mga vlogger na pumapasok dun sa merong mga ID. Yun na. Okay.
Ito po ang sabi ni Risa Ontiveros. Siya daw po ay naniniwala. Tignan niyo po kung gaano katalino mag-isip tong senador na to. Saka wala, alam niyo, dahil kinakailangan mo sumagot pero may kakulangan eh. May kakulangan ka sa pag-unawa ng sitwasyon, pagbabasa ng sitwasyon. Nagkakaroon ka tuloy ngayon, nagiging fake news tuloy yung sinasabi mo. Ang mga senador po, hindi po pwedeng nagpe-fake news kayo. Ano po sagot niya sa pagiging administrator ni Pangulong Duterte ng pag-aari ni Kibuloy at ng Kingdom? Alam niyo kung ano sagot niya? Magkasosyo daw po si Pangulong Duterte at si Kibuloy. Bakit daw? Alam nga namang gawin kang administration kung wala kang sosyo. Ganun pala. Pera-pera pala lahat kay Ontiveros. No? Ang linaw ng paliwanag ni Pangulong Duterte. 'Di ba? Sa paliwanag ni Pangulong Duterte, matagal na sila magkaibigan ni Apollo Kibuloy. Maraming naitulong sa kanya, lahat ng kampanya, lahat ng pagtakbo ni Pangulong Duterte, nakakatulong si Pastor Kibuloy. 'Di ba? Yan yung kinukuwento niya. Tapos sa kanya rin pala nagmula, sabi na eh. Sabi ko na eh. It's either kay Pastor Kibuloy yan, kay Tatay Digong. Kay Tatay Digong nagmula, nagawin siyang administrator para kasi mahirapan na si Pastor Kibuloy kung siya pa yung administrator ng mga ari-arian kung may kinakaharap siyang ganyan. Alam ko na yung utak ni Tatay Diggs eh. Kung siyang administrator, hindi sila basta-basta pwedeng mangumpis ka. Paano mo kukumpiskahin yung mga ari-arian ni Kibuloy at ng Kingdom? Mukhang talagang may balak eh. Pinahihinog nila, nagsalita si Trillanes, no? Na nagsasabing mukhang may tinago diyan. Nagsalita si Dilima, pabuksan yung mga bank account dahil at nagsalita to si Ontiveros na gustong paimbestigahan. Alam yung patungo, naunahan na naman sila ni Tatay Digong. Iba talaga yung iba talaga yung super gulang ka, super talino. Hindi nyo mawawaisan yung mga Duterte. Di po ba? Ang hirap po waisan, no? Hindi nyo pa naiisip. Nagawa na ng paraan ni Tatay Diggs. Yung iba nangangantyaw. Kahit naman siyang administrator niya, pag pinaimbestigahan yan, makukuha din yan. Makukuha din daw yung kayamanan kung sakali. In the first place, paano nyo iimbestigahan si Pangulong Duterte? Sige nga, dadalhin nyo na naman sa Senado. Sige nga, anong dahilan? Bakit nyo iimbestigahan si Pangulong Duterte sa Senado? Naunahan kayo. Mas wais sa inyo si Pangulong Duterte. Ayan, fake news yan, yung sinasabi ni Dilima. Ni Ontiveros. Dahil sa kakulangan mo ng hindi ko maintindihan. Mahirap po bang intindihin yun na ikaw ay gagawa unang walang bayad para sa kaibigan? Hindi nila naintindihan yun. Mukha kasi silang lahat sa kanila may interest. Hindi sila magtatrabaho, nahuhuli sila sa bibig. Biruin mo sabi, alam nga naman gawin kang administrator kung hindi ka kasosyo. Doon niya na-conclude na kasosyo. Kasosyo pala ng Kingdom si Tatay Digong, kasosyo ng Kingdom. Paano mangyayari yun? For your FYI lang po, si Duterte bago siya maging presidente, mayaman na yung Kingdom. Tama ba mga miyembro? Mayaman na yun eh. Meron na silang yaman eh. Meron ng, ano ba tawag dyan sa hill na yung mountain, Kingdom Mountain ba tawag doon? Meron na sila noon eh. Sa tingin nyo ba, dahil lang kay Duterte, kaya kalokohan. Mahina mag-analyze kasi ang lahat sa kanila pati interest. Nahuhuli sila eh. Hindi pala sila nagtatrabaho ng walang mahihita. Hindi sila magtatrabaho ng hindi sa kasosyo. Di nahuli ka. Bakit ayaw mo mag-ROTC? Ano intention mo? Ayaw ng mga boss mo eh. Risa Ontiveros, ayaw ng mga boss mo na mag-training ng ROTC. Paano kayo makakapag-recruit? Glory Mountain, yun. Paano kayo makakapag-recruit kung sila makakapag-recruit? Imagine niyo po kung may ROTC bawat university, di ba? Legal sila nakatambay doon. Pucha,
labanan na kayo niyan. Nariyan yung mga kabayan, nagre-recruit din. Eto mga ROTC, yun po kinatatakot nila eh. Hindi naman po yung, sino po ang ayaw na i-train yung mga mamamayan mo para paghanda sa gera. Wala po sigurong may ayaw. Ang may ayaw lang po, yung magkaroon ng ROTC sa bawat universidad. Kasi pag may ROTC na sa bawat universidad, ginawang mandatory yan, lahat ng bata ay dadalo dyan. Matuturuan po yan ng isa pang nationalism. Dalawa, ang nationalism po kasi natin, ang mga bata kasi masyadong na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tungkalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.